Sa video na ito, sasabihin ko kung bakit kailangan mong i-stop ang pagpapamemorize ng mga sight words, mga ganyan, at ano ang reason and anong pwede mong gawin na hindi pagpapamemorize ng sight word at mas mapabilis ang kanyang reading drills araw-araw. Ako si Teacher Joy Lee. I have a more than 10 years in teaching sa elementary and ganun din sa tutorial ang focus ko lang na ituro ay reading. Before ko i-discuss yung simple lang na gagawin mo sa paano matatandaan ng bata yung sight words or bakit mo stop pagtuturo ng sight words or stop ang pagpapamemorize ng sight word meron akong bata dito sa tutorial noon and ang galing magbasa, grade 1 siya, maling nang magbasa dire-diretso and then meron kasing word na look yung mga sentences, look and then until nagka-problema kami, napansin ko same time kasi nag-a-assess na nagdi-reading drills kami and then at the same time meron na rin akong assessment sa kanya. Habang nagbabasa siya, biglang may word na long or basta nag-i-start ng L. Binasa niya rin ng look. Sabi ko, baka nagkataon lang. And then, kumulit ako ng sentence ulit, pinabasa ko ulit siya, gumawa ko niyan. And then, same pa rin, basa niya look, nag-i-start pa rin kasi ng letter L. And then, doon na kami nagproblema, tapos yung bata ayaw nang magbasa. Parang frustrated yung bata magbasa. Nahirapan na siya. And here's my solution na ginawa. We stop reading and then I go to the basic first. Basic na mga sounds. Until, di ba kasi yung word na look, yung word na look, L, and then yung U, O, and then K. So, tatlong klaseng teaching na naman yon. Simple lang siya tinitingnan, pero tatlong division yon ng pagtuturo mo sa kanya. So, I go back with that and then I realize na yung palang ginagawa ng mga bata is that they are memorizing the words basta parehas ang itsura. Yung shape niya, di ba? L-O-O-K. Itsura niya din yung long kasi parang magka-shape sila, magkaparehas. And pumapasok na doon yung confusion ng mga bata and reading difficulty. Sometimes, ang ginagawa ng mga parents sa bahay is they are searching, wala namang problema, searching, and then there are 220 plus na mga sight words sa internet and then they tend to memorize. Number 1 is, if you will not stop na magpapamemorize sa mga bata na mga sight words what will happen is that it gives confusion to them and difficulty in reading. Kaya siya napapatagal. Bakit? Kasi, imbes na we are giving them the foundation nahihirapan sila. And then what happen is that ang pwede mong gawin dyan, ang solution is give the basic sounds. Mahirap talaga siya, mabagal sa umpisa, but it really helps along the way. Ang gagawin mo dyan is, bibigyan mo siya ng halimbawa nito, no? Halimbawa nito, sight word, no? Ang rules mo dyan, ang pinaka-solution mo dyan is, sight words, pag sasama-samahin mo yung my same rules. Halimbawa nito, I, a, me, he, be, we, she, da. So, ang gagawin mo dyan, ang rule nito ay hindi naman na I. Ang rule nito, sasabihin mo sa kanya na pag nakita mo itong big letter I, you read yung letter name niya, name, I. So, pwede rin naglalagay dyan ako ng action, I, ako. So, isa lang naman yan in the English rule. A, pag minsan sa atin, so sound yan, and then A. So, pangalan niya pa rin A. So, pangalan niya yan, anak, A, letter name. And then, he. So, dito, nag-start ka na ngayon ng sound na and then, pangalan niya, letter name, E. He. Ito, pangalan niya rin, E, me. So, it gives to the child na, may rules pala. So, kung i-memorize niya lahat, pag minsan kasi,
Kahit na hindi na sight word, minememorize na ng bata. Blue. May rule yung word na blue. Halimbawa, di ba? Yung word na blue, sound yan, and then u. So, tatlong discussion yan sa kanya. So, kung meron ng glue, di na kailangan niyang i-memorize. So, glue, lahat ng may u. Yan, balik ako dito. We, w na sound, e na letter name. And then she, sh, e. And then the na sound, and then sound, the, hindi na siya d, diba? So, in here, ganun din siya, g, o, go, so. So, may mga rules yan na sinusundan. So, if you will not stop in teaching them, is pag lumipat sila sa ibang book, ay mahihirapan silang magbasa. What you will do is, rules, magkakasama, yung mga magkakatunog, yun lang. Basic na, naniniwala kasi ako na hindi mo kailangan i-memorize or ipamemorize ang mga sight words kasi pag marunong sila nung basic at saka nung foundation, kaya nilang basahin kahit mahihirap na mga words. Ngayon, parents, talagang mahirap sa umpisa. Pero dahil sa kagustuhan natin silang makabasa, maging independent reader, ay kailangan natin sila tulungan. And tayong mga parents ay kailangan nila yung time natin and hindi yan gagalaw yung mga yan, hindi naman nila alam. So, bigyan lang natin sila ng kahit konting oras. As I always say to my parents sa school and sa tutorial is 10 to 15 minutes a day. Makakatulong yon para ma-remind ba and even you alam mo kung saan siya kulang, saan siya nahihirapan. Kasi kung pababayaan lang natin sila, work lang tayo ng work, tapos biglang malalaman na lang natin sa kanila na ay, nahirapan pala siya school. Medyo higher grade na siya, grade 5, grade 6, malaman mo palang hirap siya magbasa. Alam ko na alam nyo yan, binibigyan ko lang kayo ng guide para alam natin ang gagawin. So, yan lang. Thank you. Please don't forget to like, share, and subscribe. Salamat sa panunood, sa time po ninyo, and see you on my next video. Paalam. God bless po sa lahat.